patawarin na po ako ninyo. Talagang, hindi ako pwedeng mawalaan ng momentum dito. I will address the problems of extrajudicial killing. It is not our job, maniwala kayo. Even before the elections, please look back in the hands of time. And you would notice that marami na nagpatay-patayan. And you must remember that there are about 6 or 7, 8 generals that I fired. I'm not saying that they did a cleaning job, pero I do not allow extrajudicial. Yung nakaluhod, sabi, galing ako ng kampo. Yan, ipagkita mo na ako sundalo, pati sa tropa, sa mga opisyal. We do not do that. It's a dirty job. At saka, para kang hindi lalaki. Talian mo, balutin mo. It's a form of torture, binabalot ng plastic. Hindi trabaho ng pulis yan, pati sundalo. Bakit mo balutin? Di, patayin mo na lang. Oh, we are producing mommy dito. Hindi totoo. Pero, as I said, this is a matter of survival for my country. I'm really very sorry to all. If I have to say, hindi naman I'm sorry for for the decision, but I'm sorry for those na tinamaan. Simple lang to. Huminto lang kayong lahat sa droga, tapos na. Wala na ako. Now, kung sabi ninyo na you need medications, I was talking to the generals kana, sabi ko, I am willing to spend another 1 billion. Wala pa naman ako kasing rehab. You know, I entered the presidency midterm. I am operating on a budget that's prepared by Aquino. Na dito sa budget na ito, walang contingency fund to answer for itong challenges ngayon na lumabas, puro zombie na lining up in front of the police and the barangay. And so it was, hindi ko talaga alam. When I started to squeeze everybody in the law enforcement, nakita ko yung almost, God, 4 million. It is, sabi ko, it's an issue of country. And so what can I, or what will be my answer at the end of my term? That I allowed the Filipino to go crazy. Ngayon, yung batiko sila sa akin, tama yan. Hindi ko naman kasi masabi na amin diyag trabaho, hindi. Kasi ang pulis, ang order ko kasi sa pulis ganito, pati sa military, hanapin mo sila, arestuhin mo kung kaya pa. Pagka lumaban at may armas o anumang hagiban that would place the life of the police or military man, pati siya madadamay sa kamatayan, unahan na ninyo. That's my order. Alam naman ninyo yung mga paranoia. Every addict, may ano talaga yan. Kung hindi knife, may baril. Sanay ako, I've been mayor for 23 years sa Davao. Naging fiscal ako for almost 10 years. Naging congressman ako. Alam ko ang trabaho ko. But you know, somehow, it's nagtitaper off na. Maybe in the fullness of God's time, if He would help us, then mayroon tayong kapayapaan talaga sa Pilipinas.